Yamaha Aerox SP or Honda PCX Road Sync. Alin nga ba dito yung mas gusto mo and alin dito yung mas sulit if ever bibili ka nito? Sa video ito mga boss, pag-uusapan natin about is ang side-by-side comparison for both of these motorcycles, yung specs and key features nito, and yung final thoughts natin about these motorcycles. If both of these motorcycles ba is a good motorcycle option or this motorcycle ba is a must-buy motorcycle kind of decision. Unahin na natin agad mga boss yung side-by-side comparison nito mga boss. Meron tayong price of 163,900 pesos kay Yamaha Aerox SP version and 125,900 pesos naman yung ating standard version. Samantalang kay Road Sync mga boss, meron tayong 154,900 pesos. Tapos yung standard price niya naman is merong 133,900 pesos. If makikita natin dito mga boss, meron tayong lamang sa pricing sa SP version versus the Road Sync, and mas lamang naman sa standard version si PCX laban kay Aerox na standard version. Meron na nga pala tayong 4 na colorways kay Yamaha Aerox SP and 5 naman kay Honda PCX 160. Meron tayong matte blue na SP version kay Yamaha Aerox, tapos meron din naman tayong black, glaze blue, tsaka race blue standard version ni Yamaha Aerox. Ngayon, meron naman tayong 3 colorways sa standard version ni PCX, which is color white, red, tsaka gray, tapos white and black naman sa Road Sync version ni Honda PCX. Nung naglabas ng bagong version si Honda and si Yamaha, makikita natin dito may facelift na si Aerox tsaka si PCX, which is depende na lang talaga sa'yo alin yung mas gusto mo dito. But for me, medyo napupusuan ko konti dito ang may pagka-sporty style ni Aerox SP. Especially mga boss, sa rear taillight natin dito mga boss, makikita naman natin dito that si Yamaha Aerox SP is may pagka-sporty kasi inspired ito sa mga R-Racing nila. Tapos, ang nakaganda nga lang din naman kay PCX is that isang buuhang frame na yung ating stoplight and blinkers kay PCX, which is maganda yan if ever ito yung mga napupusuan natin kasi pwede yan mapag-customize. If makikita mo naman sa iba, pinapalitan talaga yung mga rear lights nila. Ngayon naman mga boss, if ang instrument panel yung pag-uusapan natin dito, both naman of these motorcycles is merong TFT display. If SP version yung kukunin natin kay Yamaha and Road Sync version kay Honda, so that simply means maganda yan kasi if ever tirik yung araw, makikita pa rin natin yung digital informations natin kung ano man yung nakalagay natin dyan, especially if ever need mo makita yung speed, yung time, yung RPM mo, yung fuel gauge mo, pwede mo talaga makuha dyan. And not just that mga boss, meron na rin tayong turn by turn signal for both of these motorcycles. Pwede mo rin makontrol yung music natin dito and mga notifications if ever need mong palitan, if ever may need kang tingnan. And sa handlebar nga din mga boss, makikita natin dito that maganda din naman sila tignan for both. Si Aerox SP mga boss is in one lang yung frame ng handlebar niya with the instrument panel. Tapos kay PCX naman mga boss, yung instrument panel ni PCX is nasa motorcycle itself and nakaseparated siya sa ating handlebar. Depende na lang talaga alin dito yung mas gusto mo. And if keyless remote system naman yung pag-uusapan natin mga boss, both of this motorcycle is meron namang keyless. Maganda yan kasi hindi tayo technologically behind dyan sa ating motor na mapagpipilian. Now, if pag-uusapan naman natin is ang utility box or under seat compartment mga boss, meron tayong 24.5 liters na luggage box kay Yamaha Aerox SP and 30 liters luggage box naman kay Honda PCX Road Sync. When it comes to charging port naman mga boss, pareho naman tayo na nasa may left knee nakaposisyon yung charging port natin. Maganda yan kasi if ever low ba tayo, diba, kailangan natin mag-charge, di na tayo maghahanap ng mga power banks natin. Diretso na lang natin isaksak dyan sa ating charging socket and we're good to go even pa malayo pa yung babiyahiin mo. Ngayon naman mga boss, if wheel type yung pag-uusapan natin mga boss, meron tayong red accent kay Yamaha Aerox SP. Tapos may pagka golden copper yata yung style or colorway ng mag wheels naman kay Road Sync. So depende na lang talaga sa inyo mga boss if gusto niyo na may pagka sporty or yung may pagka comfy yung styling ng experience na makikita nyo sa pagtingin pa lang kay Yamaha or Honda. And if fuel tank naman yung pag-usapan natin mga boss, lamang dito si Honda PCX na merong 8.1 liters and 5.5 liters lang kay Aerox SP. Lamang din tayo sa fuel consumption kay Honda PCX Road Sync, which is meron siyang 46 km per liter and 43 km per liter din naman kay Yamaha Aerox SP. So lamang pa nga tayo sa fuel tank kay Honda PCX, tapos lamang pa tayo sa fuel consumption dito if ito yung makukuha mong motorsiklo.
Ngayon naman mga boss, if ang displacement yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong 157cc na displacement engine dito kay Honda PCX and 155cc naman kay Yamaha Aerox SP. Ngayon mga boss, if gulay board naman yung pag-uusapan mga boss, unfortunately mga boss, wala tayong gulay board for these motorcycles kasi dito nakalagay yung ating fuel tank. However, if PCX yung gusto mo, may good news ako sa iyo mga boss kasi meron tayong footrest extension dito kay Honda PCX if ito yung kukunin mo, and unfortunately wala tayong ganyang feature kay Yamaha Aerox. And if park brake naman yung pag-uusapan mga boss, wala tayong park brake for both of these motorcycles. However mga boss, yung nakaganda nga lang dito kasi meron na tayong start and stop system technology for both of these motorcycles. ISS nga pala yung tawag natin dyan kay Honda, which means idling stop start system sa atin, na kapag naka full stop yung ating motor, mag-i-switch off ito para makasave ng fuel consumption, tapos isang piga mo lang aandar ulit ito if ever go na yung signal light. And if pag-uusapan naman natin yung safety natin mga boss, maganda to kasi meron na tayong hazard switch and meron na rin tayong tubeless tires para less yung pag-aalala talaga natin sa daan if ever merong something na mangyari sa atin, na wag naman sana talaga, diba? Kaso nga lang mga boss, if ever hindi kayo conscious sa mga voltage ng batteries nyo, kailangan talaga kayo magtingin-tingin dito every now and then kasi wala itong kickstart, just in case na malobat kayo sa mga battery nyo. And if customization naman yung pag-uusapan natin mga boss, makikita talaga natin dito at lamang counted dito si Yamaha Aerox SP kasi pwede siya makapagdagdag ng top box. However, I can say naman mga boss, pwede naman kay PCX. However, wala pa talagang makitang may top box inspo kasi more on Thai concept talaga yung makikita kong mga customizations ni PCX mga boss. Pero kayo mga boss, if meron kayong makita dyan, pakilagay nga dyan sa comment section yung mga nakikita nyong may customization na top box si Honda PCX para makita din natin and maipakita dito sa video para may inspo rin kayo. So ngayon naman mga boss, pag-usapan na natin ang kanilang specs and key features. If pag-usapan naman natin yung displacement natin dito mga boss, meron tayong 155cc na liquid cooled kay Yamaha Aerox SP. Tapos meron din naman tayong 156.9cc na liquid cooled din naman kay Honda PCX. Meron tayong power na 15.2 horsepower at 8,000 RPM kay Yamaha Aerox. Tapos 15.8 horsepower at 8,500 RPM kay Honda PCX. Torque naman natin dito kay Aerox SP is 14.2 Nm at 6,500 RPM and 14.7 Nm at 6,500 RPM naman kay Honda PCX. Bore stroke mga boss, meron tayong 58 by 58.7 kay Yamaha Aerox SP and 60 by 55.5 kay Honda PCX. And again, 5.5 liters yung fuel capacity ni Yamaha Aerox and 8.1 liters kay Honda PCX. Pero meron tayong 130 kilograms lang kay Yamaha Aerox SP and 133 kilograms naman kay PCX Road Sync. Ngayon naman mga boss, pag-usapan na natin yung kanilang dimension. Meron tayong 790mm na seat height, 145mm na ground clearance, and 1350mm na wheelbase kay Yamaha Aerox SP. Tapos meron din tayong 110 by 80 by 14 at 140 by 70 by 14 na rear tires dito. Samantalang kay Honda PCX Road Sync mga boss, meron tayong 764mm na seat height, 134mm na ground clearance, and 1313mm na wheelbase. Meron din tayong 110 by 70 by 14 na gulong sa harap and 130 by 70 by 30 naman yung gulong natin sa likod. If makikita natin dito mga boss, na lamang sa seat height si Yamaha Aerox SP and lamang din siya sa ground clearance. All in all, mas lamang dito si Aerox SP sa numbers, which is lamang siya sa seat height, sa ground clearance, sa wheelbase, and even sa inch ng tires niya kasi both front and rear tires ni Yamaha Aerox is naka 14 inch. Samantalang kay PCX is 14 yung sa harap tapos 13 yung sa likod. Pero ngayon mga boss, pag-usapan na natin yung kanilang key features and alin dito yung sa tingin ko ang mas magugustuhan mo. And makikita na natin dito yung may offer ni Yamaha and Honda for the price that they offer. Unahin na natin dito si Yamaha Aerox mga boss. Makikita natin dito for 163,900 ng SP version. Meron tayong 43 kilometers per liter na estimation of fuel consumption. Meron tayong ACG starter, auto start stop, liquid cooled.
and smart key system. Naka Yamaha Blue Core na tayo dito, fuel injected na, meron tayong charging port, naka single channel ABS, meron tayong VVA single overhead cam na 4 valves and traction control. And last but not the least mga boss, for the price of 163,900 pesos, yung YECVT talaga yung pinaka pinagyayabang dito kay Yamaha Aerox SP. Alam naman natin mga boss na nakakatulong to para sa uphill and downhill, or if ever need natin ng extra torque para sa ating motorsiklo, kasi pwede na natin ma-change ang gears dahil sa YECVT na technology na nilagay dito ni Yamaha. That simply means if need natin ng kaunting power, kaunting tulong para makadagdag ng acceleration, especially sa mga ahonan, dyan mo makikita ang tulong ng YECVT. And pwede rin naman natin to magamit din sa pag-overtake if ever need man natin ito, especially sa mga need mong gamitin tong technology na ito. And ngayon naman kay Honda PCX 160 na road sync mga boss, for 154,900 pesos, meron din naman tayong 45 kilometers per liter na estimated fuel consumption, naka ACG, naka auto start stop, naka liquid cooled, at saka smart key system. Meron na nga rin pala tayong Honda ESP Plus dito, naka CVT auto, naka FI, and merong charging port. Aside from that mga boss, naka single channel ABS tayo dito, and traction control na ang tawag kay Honda is HSTC. For its price naman mga boss, I can really say justifiable din naman. However, sa pricing mga boss, I can really see here na maganda yung tech na nailagay dito kay Yamaha Aerox SP. However, if gagamitin mo lang ito pang drive-drive, pang araw-araw, yung parang relaxing lang na riding situation sa gusto mo mangyari if ever bibili ka ng motor, we can really say mga boss that lamang dito si Honda PCX sa fuel consumption tsaka sa fuel capacity dito. But if naghahanap ka ng speed, then Yamaha Aerox SP is all the way na dapat yung piliin mo. And nandito na nga tayo sa final thoughts natin mga boss, whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must buy motorcycle kind of decision. Ang masasabi ko dyan mga boss is that if I will like both of these motorcycles, ito yung makikita nyo for both of these na I think magugustuhan nyo rin naman para sa inyo if ever gagamitin nyo rin to as your day-to-day companion. Now, if si Aerox yung pipiliin ko, especially mga boss, if mag-upgrade ako from my Suzuki Gixxer or ibebenta ko na rin yung Honda RS125 Fi ko, magugustuhan ko naman dito kay Aerox mga boss is that napaka-sporty ng experience na mabibigay niya dito. Napaka-beginner friendly and maganda siya kasi meron siyang maibibigay na end-game kind of feeling or long-term kind of decision if ever ito yung bibili niyo mga boss. For around 160,000 ba naman mga boss, hindi yan agad parang ma-ROI mo agad yung experience mo dyan if ever bibenta mo agad. Pero hindi naman to applicable para sa lahat mga boss If may budget ka, why not naman talaga upgrade agad if ever kaya mo naman, diba? Pero if mga boss, gusto nyo ng long rides lang tapos wala kayong iisipin, mas maganda yung gas consumption tsaka yung gas capacity, mas malaki pa yung underseat compartment storage, then PCX talaga mga boss. Ang may offer niya dito is ang comfortability for the price na babayaran mo. At ako nga mga boss honestly, if yung standard version yung kukunin natin, lamang counter sa experience talaga dito si PCX version. But if road sync tsaka SP, mas worth it for me si Honda PCX mga boss. Alam naman natin na iba yung nabibigay ng comfortability if gagamitin nyo na pang long ride. Siguro nga lang talaga mga boss, tumatanda na ako kaya mas pinipili ko talaga yung comfortability. Pero kayo ba mga boss, alin dito yung mas gusto nyo? Yung may pagka-sporty or yung merong comfortability? Pakilagay nga dyan sa comment section mga boss. And if nagustuhan niyo yung mga ganitong klaseng videos you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me mga boss by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next videos. Let's go! See you at the top!